aming nag-uulat. Serbisyong toto lamang, nagsasalaysay ng kabanata. Dito lang yan sa Knowledge Easy Radio 0.5. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Vincent Dringe. Ako naman si Angel Bulbastro at ako naman si Princess Diana. Nagbabalita sa Knowledge Easy Radio 0.5. Mga ulo na nagbabagang balita. Padre Salve, ipinagpatuloy ang pagmamanman kay Maria Clara hanggang mawalan ng malay. Doña Consolacion at Alperes, inutusan ng dalawang gwardya na ipatigil ang palabas dahil sila'y nababanaw. Mga pare, pinakiusapan si Don Filipo na palisin si Ibarra, ngunit nagbigo sila. Kung balitang bayan naman ay nagsimula ng pesta sa pamamagitan ng pagsindi ng mga kutwis. Lahat ng yan ay ibabalita sa pagbabalik ng Knowledge Easy Radio 0.5. Nagbabalik ang Knowledge Easy Radio 0.5. Ang pista, nagsimula na ang pista sa pamamagitan ng pagsindi ng mga kwitis. Ibalita mo, Princess Diana. Maraming salamat, Angel Bulbastro. Nagsimula na ang pesta ng bayan ng San Diego. Ito ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsisindi ng mga kwitis dahil ito ay naguhudyat ng pagsisimula ng dula sa pesta. Si Don Filipo pala ang namamahala at nagplano sa mga diriwang ng pesta ng bayan ng San Diego. Habang nag-uusap naman si Tiyente at Pilosopong Tasyo patungkol sa pagbibitiw ni Tiyente sa kanyang tungkulin at pamamahala, ay dumating na ang mga mahalagang tao sa bayan kaya't nagsimula na ang palabas na Crispeno de la Camare. Nagbabalita, Princess Diana. Maraming salamat, Princess Diana Ponce. Uy, balitang knowledge ka naman ay si Padre Salve, palihim na nakatitig kay Maria Clara. Ibalita mo, Krishami Kimbo. Maraming salamat, Vincent Rie. Ito na nga ang Knowledge Chika Minutes. Padre Salve, palihim nakatitig kay Maria Clara. Habang silang lahat ay nakatutok sa dula, si Padre Salve naman ay palihim na nakatitig kay Maria Clara. Ngunit sa kalagitnaan ng dula ay dumating ang minamahal ni Maria Clara na si Ibarra. Aguroy! Ngunit si Ibarra ay agad naman napansin ng mga pari. Nagbabalita, Krisha Kimbo. Maraming salamat, Krishami Kimbo. Mga pare, pinakiusapan si Don Filipo na palisin si Ibarra. Ibalita mo, Angel Balbastro. Maraming salamat, Vincent Drehe. Nung dumating na nga si Ibarra ay nakuha agad ni Ibarra ang pansin ng mga pare. Dahil doon ay pinakausapan ng mga pare si Don Filipo na paalisin si Ibarra. Ngunit sila ay nabigo dahil tinanggihan ni Don Filipo ang kanilang utos. Ngunit hindi lang dahil sa takot niyang suwayin ang Kapitan General at dahil din sa malaking abuloy ang ibinigay ni Ibarra para sa dula. Dahil sa bigong pagpapaalis ng mga pare kay Ibarra ay sila na lang ang umalis sa dula at sumunod din naman si Ibarra matapos magpaalam kay Maria Clara upang puntahan ang kanyang nalimutang tipanan. Nagbabalita, Angel Balbastro. Maraming salamat, Angel Balbastro. Susunod, Doña Consolacion at Ali Perez inutusan ang dalawang gwardya na ipatigil ang palabas dahil sila'y nagbabanaw. Mamaya yan sa pagbabalik ng Knowledge Easy Radio 0.5. Nagbabalik ang Knowledge Easy Radio. Doña Consolacion at Alperes, inutusan ng dalawang gwardya na ipatigil ang palabas
Dahil sila'y nagbabanaw, ibalita mo, Vincent Rehe. Maraming salamat, Lebron James. Doña Consolacion at Alperez ay may inutusan na dalawang Guardian Sibil. Habang ang lahat nakatutok sa dula, ay dumating naman ang dalawang Guardian Sibil na inutusan ni Doña Consolacion at Alperez na itigil ang palabas dahil sila'y nabubuluhaw. Ngunit, bigo silang ipatigil dahil tinanggihan ni Don Filipo ang utos ni Doña Consolacion at Alperez. Kaya dahil doon ay nagkaroon ng kaguluhan. Oh no! Ngunit, agad na nahuli ang dalawang Guardian Sibil dahil sa mga kwadrilyero. Agad-agad na dumating si Ibarra upang hanapin si Maria Clara dahil sa isang kaguluhan. Ngunit, dahil sa galit ng mga kalalakihan, pinagbabato nila ang mga gwardya. Nagbabalita, Vincent Drihe. Maraming salamat, Vincent Drihe. Padre Salve, ipinagpatuloy ang pagmamanman kay Maria Clara? Ibalita mo, Vincent Drihe. Maraming salamat, Angel Balbastro. Si Padre Salve ay minamanmanan si Maria Clara hanggang sa mawalan ito ng malay dahil sa isang pangitain. Nakita ni Padre Salve na si Maria Clara ay buhat-buhat ni Ibarra, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagmamanman. Dali-dali pumunta si Padre Salve sa bahay ni Kapitán Tiago upang masiguradong maayos ang babaeng nagngangalang Maria Clara. Ngunit sa kanyang pagpunta ay nakahinga siya ng maayos dahil nakita niya ang anino ni Maria Clara at Tia Isabel. Kaya dahil doon ay nakahinga siya ng maluwag at umalis nang nakumpirma niyang wala si Ibarra. Nagbabalik sa iyo, Angel Balbastro. Maraming salamat, Vincent Drihe. Kami ay nagbabalik, mga kababayan. At ito ang Noli DZ Radio 0.5. Partner, ano nga ba ang mga nangyari sa Kabanata 41 ng Noli Me Tangere sa dalawang panauhin? Oo nga partner, halina't subaybayan natin. Crisostomo Ibarra, hindi nakatiis kung paano napigilan ni Elias ang kaguluhan na nangyari sa liwasan. Ibabalita ng ating gwapo at machong tagapagbalita, Vincent Drihe. Maraming salamat, Brainer Boy Escobia. Ito na nga ang kaganapan sa nangyari sa Kabanata 41. Hindi dinalaw na antok si Crisostomo Ibarra, kaya naisipan nitong gumawa sa kanyang laboratorio. Maya-maya ay dumating ang mga utusan at sinabing kay Ibarra na mayroon siyang panauhing taga-bukid at ang panauhing ito ay si Elias. Dito na natin malalaman kung ano nga ba ang tatlong pakay ni Elias kay Crisostomo Ibarra. Una, upang malaban ni Ibarra na may sakit ang kanyang minamahal na si Maria Clara. Pangalawa, magpaalam na si Elias kay Ibarra sapagkat nakatakda na itong magtungo sa Batangas. Ikatlo, itinanong niya kay Ibarra kung wala nga bang itong ipagbibilin sa kanya. Dito ay di nakatiis si Ibarra kung paano napigilan ni Elias ang kaguluhan sa liwasan. Kaya't sinabi ni Elias na kilala niya ang mga namuno sa paggugulo at ang mga ito ay mga Guardian Sibil. Ang mga magkakapatid na pinatay sa palo at ang mga sibil pala ang nanggugulo sa liwasan. Dahil may utang na loob ang magkakapatid kay Elias, kaya't madali niya itong napakiusapan. Ito si Vincent Drihe, nagbabalita. Crisostomo Ibarra, isinisisi ang kanyang sarili sa pagkakasakit ng kanyang kasintahan na si Maria Clara. Ibalita mo, partner, Princess Ponce. Magandang araw, Pilipinas! Sinisi ni Crisostomo Ibarra ang sarili dahil sa pagkakasakit ng kanyang minamahal na si Maria Clara. Nakasalubong ni Ibarra ang isang lalaki na maliit, nakaitim at may balat sa kaliwang pisngi. Ito ay si Lucas. Kapatid nito ang madilaw na namatay sa paghuhugos sa unang bato sa paaralan.
Nabanas si Ibarra dahil sa pangungulit ni Lucas na magkano raw ang ibabayad sa pamilya ng kanyang kapatid. Sinabi naman ni Ibarra na magbalik na lamang dahil dadalaw pa ito sa kanyang kasintahan na si Maria Clara. At saka na lamang nila pag-usapan tungkol sa pagbabayad. Naubos ang pasensya ni Ibarra kaya tinalikuran nito si Lucas. Nagbabalik ang Noli Daisy Radio 0.5. Ito ang mga ulo sa mga nagbabagang balita. Don Tiburcio, nagpapanggap lamang na doktor? Totoo ba yan, partner? Matutuklasan natin yan ngayon. Ibalita mo, Rainer Escobia. Ang mag-asawang de Espanyada na si Don Tiburcio at Doña Victorina kasama ang isang lalaking nagngangalang si Linares ay dumating sa bahay ni na Kapitan Tiago. Si Don Tiburcio ay nagpapanggap na mediko. Galing siyang Espanya ngunit di na nakabalik at dito na sa Pinas nakapag-asawa. Tagalinis lamang ng ospital si Don Tiburcio dati. Nang siya manirahan sa Pilipinas, ito ay naghirap. Nang mapangasawa nito si Doña Victorina, naisip niyang magpanggap na isang doktor, alinsunod na din ilang payo ng mga kaibigan. Ang mag-asawa ay nakabawi sa kanilang buhay dahil madaming nagpapagamot dito kahit hindi naman ito manggagamot at nagpapanggap lamang. Nalaman ni Don Tiburcio na may sakit si Maria Clara kaya agad niya itong pinuntahan. Pinulsuhan niya ito at sinabing mapapagaling niya ang dalagita. Niresetahan niya ito ng gamot. Ipinakilala ni Don Tiburcio kay Linares sa dalagita at agad naman itong nabigani. Maya-maya ay dumating si Padre Damaso na kagagaling lang din sa karamdaman. Ito nga pala si Rainer Escobia nagbabalita. Masusubaybayan pa ang iba't ibang balita sa pagbabalik ng Noli Daisy Radio 0.5. Nagbabalik ang Noli Daisy Radio 0.5. Padre Damaso, nagpahayag na kayang nararamdaman kay Maria Clara? Lucas, nagpanggap na kaawa-awa upang makuha ang simpatya ni Padre Salve. Halina't subaybayan natin yan sa pagbabalita ni Angel Balbastro. Angel Balbastro, ibalita mo. Mga plano. Padre Damaso, pumasok sa silid ng dalaga at labis nag-alala sa kalagayan nito. Ipinahayag niya na di mamamatay ang dalaga. Ikinagulat nila na ang magaspang na ugali ni Padre Damaso ay may taglay na lambot at kalooban para sa dalagang si Maria Clara. Matapos siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman, lumabas siya at nagtungo sa ilalim ng balag upang doon managhoy. Sinamantala ni Doña Victorina ang pagkakataon upang ipakilala si Linares kay Padre Damaso. Si Linares ay ang inaanak ng bayaw ni Padre Damaso na si Carlicos. Inabot ni Linares ang sulat kay Padre Damaso na nagsasaad na kailangan niya ng trabaho at asawa. Pinuri ni Padre Damaso si Linares at sinabi na madali lang siya makakita ng trabaho dahil sa abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa mapapangasawa, sinabihan niya si Linares na kausapin si Kapitan Tiago tungkol dito. Ito ang mga bagay na ikinalungkot ni Padre Salve. Pumunta si Lucas kay Padre Salve para humingi ng katarungan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagpanggap si Lucas na kaawa-awa para makuha ang simpatya ni Padre Salve at sinabi na binayaran lamang siya ni Ibarra ng 500 piso kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Di nagustuhan ni Padre Salve ang pag-arte-artehan kaya't pinalayas niya si Lucas. Walang nagawa si Lucas kundi umalis habang bulong ng bulong sa kanyang sarili. Ito si Angel Balbastro nagbabalita. Maraming salamat sa iyo, Angel Balbastro. Ngayon ay matutuklasan natin sa kabilang kabanata ang mga nangyari sa Chika Minutes. Ibalita sa atin ni Vincent Dreje. Ibalita mo.
Maraming salamat, Princess Diana. Maria Clara, nabinat matapos ng umpisal dahil sa taas ng lagdat ito. Nabagit pa nito ang kanyang ina tuwing gabi. Patuloy naman siyang inaalagaan ni Isabel at ang mga kanyang kaibigan. Inihandog pa ni Kapitan Tiago sa berhen ang kanyang gintong baston. Ikinagulat ng lahat na napansin na bumaba ang lagnat ng dalaga. Naging paksa ni Kapitan Tiago at Padre Salve ang mag-asawang Di Ispadanya at ang paglalipag ng destinasyon kay Padre Damaso na labis na ikinalungkot ng dalaga sapagkat itinuring niya din itong ama. Para kay Padre Salve, ang hindi pagkikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis sa pagbaba ng lagdat ito. Ngunit para kay Doña Victorina, ang kanyang asawa na si Don Tiburcio ang dahilan na pagaling ng dalaga. Nang malabas na si Sinang at Victoria, ibinulong ni Maria Clara kay Sinang na sabihan kay Ibarra na limutan na siya. Nagsimula na ang pangungumpisal ni Maria Clara kay Padre Salve. Napansin ni Tia Isabel na hindi ito pinakinggan ang kumpisal ng dalaga, sa halip ay nakatitig lamang ito. Ito lamang ang Chika Minutes, Vincent Drie, ang iyong kachika araw-araw. Ang tinig ng mga pinag-uusig. Yan ang ating kabanata ngayon. Magbabalita, Vincent Drie. Baka nga isipin ni Ilyas na iniiwasan siya ni Ibarra ay kinausap niya ito na seryosohan. Sinabi ni Ibarra sa kanya na tinanggihan nito ang Alperes para makausap siya. Ngunit naalala niya bigla ang pangako kay Maria Clara. Ibalita mo, Angel Balbastro. Nagsimula na nga si Elias at kanyang sinabi na si Ibarra daw ang inalay ng mga sawimpalad. Isa sa mga kahilingan ng sawimpalad ay ang paglalapat ng katarungan sa mga tao. Pagkakaloob ng kaunting karangalan sa pagkatao ng tao. Ibalita mo, Princess Diana. Sabi ni Ibarra na kaya niya daw gamitin ang kanyang kayamanan at mga kaugnayan na kaibigan sa Madrid. Ngunit hindi daw ito sapat. Ibalita mo, Kimbo. Nagtalo ang dalawa at nagbunga ng hindi pagkukumbinsi ni Elias kay Ibarra at sasabihin na lang sa kanila na umasa na lang sa Diyos. Nagbabalik ang Noli DZ Radio 0.5. Para sa pamahalaan ay hindi mahalaga ang manalo kundi makapangolekta ng buwis sa mga tao. Ang sabungan ay nahati sa 3 bahagi. Ibalita mo, Lebron James Cabrillos. Maraming salamat, Angel Balbastro. Tuwing araw ng linggo, kung maraming napunta sa simbahan at marami rin ang napunta sa sabungan. Dito nagkikita ang mga mayayamang handang magpatalo ng malaking puhunan at mahihirap na nakikipag sa palaran. Para sa banghalaan, hindi mahalaga kung sino ang nanalo dahil ang importante ay ang makukolektang buwis mula sa tao na gagamitin daw sa pagpapatayo ng kalsada at tulay at itutustos sa pagpaunlad ng agrikultura. Nahati ang sabungan sa 3 bahagi malapit sa pasukan ang unang hati kung saan nakapwesto ang mga tindera ng kakanin, nganga at sigarilyo. Sa ikalawang bahagi naman ng sabungan ay makikita ang pagsasama-sama ng mga sabungero bago magsimula ang aktwal na paglalaban ng manok. Sa ikatlo at huling bahagi ng sabungan, nakapwesto ang mga may matataas na posisyon na silang umahatol. Maraming salamat, Lebron James Cabrillos. Ngayon naman ay Nole Chika Minutes time. Ngayon naman ay ibabalita ni Angel Balbastro ang 2 senyora. Angel Balbastro, pwede mo ba itong ibalita? Maraming salamat, Vincent Dre. Habang abala ang iba sa sabungan, namamasyal naman ang mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina sa kabayanan upang makita kung paano
mag-ayos ng bahay at mag-alaga ng bukid ang mga Indyo. Nagagalit ang Donya sa tuwing hindi ito ginagalang ng mga nakasalubong. Inutusan niya ang asawa na paluin ang basto ng mga hindi nagbibigay ng galang. Ngunit tumanggi naman si Don Tiburcio dahil ito ay may kapansanan. Nang mapadaan ang mga asawa sa bahay ng Alperes ay nagtama ang mga mata ni na Doña Victorina at Doña Consolacion na saktong nakadungaw sa kanilang bintana. Makita ang matalim na titigan ng dalawa. Mula sa bintana ay dumura si Doña Consolacion na mas lalong ikinainis ni Doña Victorina. Binitawan ni Doña Victorina ang asawa na kamuntikan ng sumubsob sa kalsada at sinugod si Doña Consolacion. Doon ay walang tigil na nag-alipustahan ang dalawa. Ito si Princess Angel Balbastro nagbabalita. Ngayon naman, ang ating susunod na kabanata ay ang mga anak ni Elias. Magbabalita, Vincent Dirihe. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit bigla ni Elias ang kanyang pamilya ay mula rin sa Sawimpalad. Ilang taon na rin ang nakalipas, ang kanyang nuno ay si Tenyidor de Lebros sa isang bahay kalakay ng Kastila. Kasama ang kanyang asawa at ang kanilang anak na lalaki at sila'y nakatira sa Manila. Ibalita mo, Princess Diana. Nasunog ang kanilang pinagtatrabuhan at pinagbintangan ang kanyang nuno dahil nga mahirap ay walang maibayad sa abogado. Kaya ito'y pinarusahan at kinaladkad ng kabayo. Ibalita niya ni Angel Balbastro. Maraming salamat, Princess Diana. Bunga na nangyari ay ang pagkamatay ng batang nasa sinapupunan ng babae. Nagpakamatay ang lalaki dahil dito. Magbabalita si Vincent Dirihe. Hindi na pailibing ang lalaki, kaya muntik na hatulan ang babae, pero dahil nga nagadalagang tao ay pinagpaliban ito. Nagpakalayo-layo ang babae at nag-anak sa panganay sa tulisan at ang isa naman ay matalina. Ang kanyang babaeng anak ay nagpakamatay din at ang bunso ay nagpakalayo-layo. Ibalita mo, Princess Diana. Maraming salamat, Vincent Dre. Siya'y napadpad sa Tayabas at naging obrero dito. Nakahanap siya ng mapapangasawa. Mayaman ang babae kaya pinaghiwalay sila ng magulang. Ngunit ito'y buntis pala at nagsilang ng kambal, sina Elias at Concordia. Magbabalita, Angel Balbastro. Si Concordia din ay nagpakamatay dahil sa kalungkutan at natagpuan na lamang ang bangkay sa kalamba. Ngayon naman ay natakot tayo sa huling kabanata, ang 51 to 52 kabanata, ang pagbabago. Doña Victorina, sasabihin kay Kapitan Tiago at Maria Clara ang sekretong hindi siya sekreto ng Madrid. Ibalita mo, Princess Diana. Maraming salamat, Vincent Dre. Nakatanggap ng liham si Linares mula kay Doña Victorina. Nabalisa ito sa babalang kailangan maipatay ang Alperes. Mas lalo pa nitong ikinalabisa ang pananakot ni Doña Victorina na kung hindi niya malalampaso ang Alperes ay sasabihin ito kay Kapitan Tiago at Maria Clara ang sekretong hindi siya sekreto ng Madrid. Habang iniisip ni Linares ang nabasang liham ay pumasok sa sala si Padre Salve. Habang inisip ni Linares ang nabasang liham, ay biglang pumasok sa sala si Padre Salve. Kinamusta nito si Linares at biglang pumasok si Kapitan Tiago. Masayang ibinilita ni Padre Salve na napawalang bisa na ang pagiging excommunicado ni Ibarra. Sabi pa ni Padre Salve na si Padre Damaso na lang ang hadlang kay Maria Clara. Ngunit kung kakausapin nito ang pare, di na ito nakakatanggi. O si Princess Diana Ponce, nagbabalita. Ngayon
naman ay dadako tayo sa Chika Minutes. I-chika mo, Angel Balbastro. Maraming salamat sa iyo, Vincent Drehe. Hi mga Kachika Minutes, nagbabalik ang inyong kachika sa araw-araw. Madilim ang gabi at malamig ang ihip ng hangin. Pumapaspas sa mga dahong tuyo at alikabok na makipot na daang patungo sa libingan. May tatlong anino na paanas na nag-uusap sa ilalim ng pinto ng libingan. Itinanong ng isa kung nakausap na niya ng kaharap si Elias. Hindi raw pero siguradong kasama ito sapagkat nailigtas na minsan ni Ibarra ang buhay nito. Tumugon ang unang anino na ito nga ay pumayag na sumama sapagkat ipapadala ni Ibarra sa Maynila ang kanyang asawa upang ipagamot. Siya ang sasalakay sa kumbento upang makaganti siya sa kura. Binigyang diin naman ang ikatlong anino na kasama ng 5 lulusob sila sa kwartel upang ipakilala sa mga sibil na kanilang ama ay may anak na lalaki. Isa pa, sinabi ng alila ni Ibarra na sila ay magiging 20 na katao na. Saglit na huminto sa pag-aasaran ang mga anino ng mabanaagan nila, may dumarating na isang anino na namamaybay sa bakod. Ito si Angel Balbastro, ang inyong kachika. Yan lamang po ang mga kabanatang aming ibabalita. Ulit, ako si Vincent Dirihe. Ako naman ang inyong kachika, Angel Balbastro. Ako naman yung tagapagsalaysay, Princess Diana Ponce. Kami nag-uulat. Serbisyong totoo lamang. Nagsasalaysay ng kabanata. Dito lang nagtatapos ang Noli DZ Radio 0.5. Maraming salamat mga kababayan.